Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipapahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasan niya uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginagawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo'y nasa kamay ko tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isa sa mga trabaho noong panahon ay ang paggawa ng palayok. Gamit na gamit ng mga tao ang palayok. Ito'y ginagawa na sisidlan ng maraming bagay, ang inumin, sa pagkain o sa anumang itinatabi nila. At hindi ito mahal gawin. Kailangan lang na ang clay o luwad, pero kailangan ito ay may skill kasi maaaring gawin ang maraming bagay mula sa luwad. Pinapunta si Jeremias ng Panginoon sa bahay ng magpapalayok. Pinagmamasdan nito ang trabaho niya. Minsan nagkakamali siya sa pagkorte ng palayok. Kapag nagkamali, binabasa na lang uli ang luwad o clay at inuulit na naman niya ang kanyang trabaho. Ang mensahe ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ng Jeremias ay, sana ang mga tao ay maging tulad ng luwad o clay sa kamay ng Diyos. Kung sila ay nagkakamali, madali sana silang baguhin. Hindi sana matigas ang ulo o puso nila. Ilang beses na tinatawag ng Diyos ang kanilang pansin, pero hindi sila sumusunod. Kung hindi sila susunod at manigas sila sa pagkakamali, babasagin sila tulad na ang palayok na nanigas ay binabasag na lang. Ang taong masunurin ay sumusunod sa design ng Diyos. Ang Diyos ang may plano, siya ang artist. Tayo bilang mga luwad o clay, sumusunod lang sa design ng Diyos. Una, may tiwala ba tayo sa Kanya na maipagpaubaya natin ang ating sarili sa Kanya? Naniniwala ba tayo na alam ng Diyos ang plano niya, na may plano siya? Pangalawa, may kalambutan ba ang ating puso na mahubog tayo ng Diyos? At pangatlo, handa ba tayong magbago kung itutuwid niya tayo? Ang palayok na tumigas na ay hindi na mahuhubog. Babasagin niya lang siya upang baguhin. Kaya sa simula pa ay dapat may kahandaan na tayong magpahubog sa Diyos. Narito ako, O Panginoon, handang sumunod sa utos mo. Hibugin mo ako ayon sa gusto mo. Ikaw ang may alam at palaging maganda ang design mo tulad ng design mo sa aking buhay. At
At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.